Pasko na mga tol, panahon ng kaliwat ka ng Kris Kringle, kainan at inuman. Sa bansang ito raw, matatagpuan ng pinakamahabang selebrasyon ng Kapaskuhan. Bakit nga naman hindi? It's more fun in the Philippines. At kapag happy-happy ang usapan, una ang Pinoy sa listahan. Kaya naman ang guest natin ngayong gabi, isang ehemplo nito. Juan Nega raw ang bagong commissioner ng COMELEC at ang puting public servant ng Isabela. Mga bayaw, palakpakan po natin si Miss Grace Padaca. Jun, ba't hindi ka nakasanta hat? Ay, ba't ikaw nakasombrero kang ganyan? Alam mo naman, di ba? Ay, Pasko pala Pasko ang ngayon, tema no? natin ngayon. Suot mo yan, Jun. Yun. At syempre, ang bisita natin ngayong gabi, mga kapatid, ay sabihin lang natin na Christmas gift siya. Hindi lang sa mga mamamayan ng Isabela, kundi pati na rin sa sangkatauhan. Mga kapatid, Yan. ang bisita natin ngayong gabi, ang nag-iisang dating governor ng Isabela, isa siyang Ramon Magsaysay Awardee, Yun yung mabigat doon, no? isa siyang International Women of Courage Awardee. At ngayon po, mga kapatid, ay COMELEC Commissioner. Mga kapatid, Grace M. Padaca. Palakpakan po natin. Hello. Salamat Merry sa Christmas po, oras ma'am. mo, Commissioner. Salamat. Kitang-kita mo naman. Hindi lang namin masyado pinaghandaan ang iyong pagdating. Christmas na Christmas. Merry Christmas po. Ayan. Ugo. Unang tanong. Unang tanong, paano ba ang Pasko sa Isabela? Depende yan eh. Kung politician ka, syempre mabigat. Pero kung ordinaryong tao na lang ako, nung hindi na ako sa politics, more of Mahirap. times with the family na. Ilang buwan pa lang kayo, medyo umiinit ang iyong upuan sa Commission on Elections. Kamusta naman ang buhay-buhay doon? I find it very interesting, Lord, at saka Tirso. June. Na dahil hindi na lang mga taga-Isabela ang kausap ko. Recently, may dumalaw sa akin mga taga-Lanao del Norte. Meron pa ako, isa sa mga nakilala ko una, Basilan, ganyan. Na karamihan ang mga nagdumadalaw nag-i-express ng either problema nila or fears sa darating na 2013. Nakaka-relate ako doon. So, parang ako din nasa lugar nila noon na na-frustrate, na nag-wonder kung paano kaya ito malulutas. But from where I am now, mayroon na akong mga nakikita sa loob ng commission na pwede namang gawin para matugunan yung mga sitwasyon na yun. Ikaw na biktima ng ilang beses ng mga medyo adverse decisions pagdating sa mga halalan, ay nakaupo sa COMELEC ngayon. Pero sa palagay mo naman ay may sapat kang kapangyarihan to implement such reforms within the COMELEC? Yes, lalo na kapag halalan, di ba? Parang ang pinaka-boss dyan, COMELEC. Kahit na PNP, AFP, parang masususpend muna yung mga powers nila na sila-sila lang. And everyone should get instructions or orders from the Commission on Elections when necessary. Kapangyarihan, well, I am one of 7 commissioners, pero nakikita ko naman na during our discussions, yung 7 yon, there is enough time and chance na bawat isa mapakinggan. Kaya sa halimbawa, kung 200 kayo sa Kongreso, parang ang hirap yata nun. Itong ibang mga kasamaan mo sa commission, medyo hindi naging pabor ang kanilang mga desisyon na may kinalaman sa'yo. Kamusta ang relasyon mo sa kanila? Okay naman. I think it's simply the grace of God that I came in na parang wala yung baggage ng galit ako o kaya ay inis ako sa kanila, ganyan. Buti na lang na parang when I came in, ang pinaka-focus na ngayon, anong gagawin natin sa hinaharap? Wala nang time para balikan ang nakaraan except to learn lessons from it. Ka-division ko pa nga yung mga commissioners na dati ay naggumawa ng adverse decision against me. Pero never na Hindi naman napag-usapan sila yun. talagang mga masamang tao sa pananaw mo. At saka yung isa doon, lawyer pa. Naging lawyer pa nung... Yes, si Chairman Brillantes ay lawyer siya ng aking mga katunggali sa politika. Yan! noon. Yay! Tapos pag pinag-uusapan namin yung mga pangalan, Oo, yung mga pangalan. yung ikaw kasi ang haba-haba ng pangalan mo, ganyan siya. Tapos pag pinag-uusapan namin ang mga nickname, nagkakatinginan kami sa isa't isa, nagngingitian na lang. Ano naman pakiramdam nung everyone was giving Pinoy flack about yung presidente mismo ang nagbayad ng bail ninyo? Tayo-tayo lang naman nag-uusap dito. Gano'n ka ba ka-close kay Pinoy? Yun, no? Hindi May naman. Montero Sport ka rin ba? Wala. 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 Alam Kaibigan kami, may Montero Sport, no? talaga.
After 2010 elections, di syempre, hindi na ako governor, so wala nang masyadong chance for us to communicate kasi wala naman akong official position. If ever man lang na nagko-communicate kami dati ay very few and far between. Yung bang halimbawa, may issue on illegal logging na nababagalan ako sa ginagawa ng mga dapat gumawa, nagte-text ako sa kanya. At least direct na. Oo. Ano yung number ni Pinoy, ma'am? Mas magulo yung nasa politika ka o ngayon nasa Comelec ka? Kasi mas malawak yung Comelec. Hindi mo pa inabot yung mga pagsasala sa mga Party list? mga quote-unquote nuisance candidates, no? After nitong Christmas, yun na yung talagang tututukan namin because there are about more than 100 disqualification cases sa mga iba't ibang kandidato. So natapos na namin yung party list, ito na ang aming pag-uusapan. Ikaw ay accounting graduate ng Lyceum Yes. at cum laude pa. Pero accounting, magna lang Sorry, naman. ah. Walang wala lang. Nung ikaw ay nag-accounting nun, ever ba sumagi sa isip mo na ikaw ay maging gobernador? Ay, naku, Ng isang never po. probinsya. Never. Oo. Kaya nga po ako nag-take ng accounting dahil I took up BS Psychology first. Psych muna. Oo. Kaya lang sabi nung dean ng Business Administration sa Lyceum, ano gagawin mo dyan? Pangmayaman lang yan. Ang Ganun siya. psychology? Oo. Psychology. If you take up medicine after. Yun. Tapos, dito ka na lang sa accounting kasi you don't have to move around. Yung trabaho darating sa'yo. Ganun siya. Ganon, no? Kaya lang, nung umuwi ako sa probinsya after taking the board and passing it sa CPA, 1986 kasi yon. Tamang-tama na laban ni Marcos at Cory na ng presidential elections 86. So yung radio station na local sa amin, nangailangan ng mga volunteers para sa pag-cover ng nag-volunteer kayo? election. Isa ako doon. Eh, who would ever think na after the snap elections, there will be a people power revolution, Marcos will be ousted, babalik ang freedom of the press. So yung radio station na where I volunteered, they needed more people now. Sa Bombo Radyo. doon ako. Ito na po yung Yes. Bombo Radyo. At June, siya ay accountant para noon sa Grabe, Bombo Radyo, Oo, tama? Bombo Yes. Okay. From pagbabalanse ng mga ledgers, paano ka naman napunta sa likod ng mikropono? Kasi ang table ko, ang table ko nasa harap ng boss. Eh di, lagi silang nagbabasa. Excited na excited silang magbasa dahil nga yung dating lihim nung Marcos years, very open nang mag-discuss. Eh nakikipagtalakayan ako sa kanila. Sabi ng boss, hindi ka bagay dyan. Dapat mas bagay ka sa Dito. sa booth. Ganun ang nangyari. That's why yung aking pagiging CPA, naging Certified Public Announcer. Yan. Ano yung unang-unang programang naalala mo? Komentaryo ba talaga? Yes. Anong title? Sa totoo lang. Sa totoo lang. 14 years kang broadcaster, at lalong-lalo na sa mga provinces, yung mga announcers, medyo maiksi ang lifespan. Hindi ka ba nagugulat kung bakit buhay ka pa? Hindi naman. Alam niyo kung bakit? I think yung aking physical disability became my protection. Yung nung uso pa ang kudeta, si Aguinaldo. Kagaya, oo. Taga-probinsya ng Cagayan yon. Ay, tama. Diba? Alam nila binabatikos namin yung coup attempts because it was a violent attempt to overthrow the government. Hindi tama yon. Then meron daw siyang mga kakampi na parang nagalit. Sino ba yung salita na yan? And when they found out na I'm physically handicapped, parang kung naman siguro kung papatulan May pa nila dalawang isip. ako. Pero kung kamukha ni June yan, wala. Mga 2 buwan lang yan. Hindi ka makakuha ng iPhone 5 doon sa mukha ko. Oo. Kamusta ang childhood mo sa Isabela? I was very shy. Itong lahat ng nangyayari ito sa akin ngayon, hindi ko ito in-expect because I was always in my room reading books, listening to the radio. Hindi kayo naglalaro sa... Hindi. Kasi tinutukso ako lagi ng mga bata. Tinatawag akong pilay-pilay. Yung ginagaya yung paglakad ko. So, ayoko na makipaglaro sa kanila. So, yun. I was very shy. Kaya nga ako ginusto ko rin doon na sa Radyo Manatili because it is a job where I could be heard but not seen. Kaya lang naman ako napunta sa politika dahil sa lahat na nang nalalaman ko everyday na nag-i-interview ako, na nag-i-expose Tsaka kami. lakas ang loob nyo. Kayo lang yung kumalaban doon sa isang malaking pamilya na, di ba? Oo nga. Naghihintay kasi ako ng mga lalaban pero napagod na sila. At which stage doon sa career mo sa broadcasting nag-decide ka na parang, this is not enough, I'm going to enter the political arena?
after, 1 year after, wala na ako sa radyo. Hindi alam ng marami, pero hindi ako nagpolitika habang ako'y Nasa radyo. Hindi mo radyo pa. pinagsabay. Hindi ko pinagsabay at hindi ko sinamantala. Na-burnout na rin ako sa 14 years sa radio noon. Pero after 1 year, narinig ko sa radyo na walang tatakbo, walang ibang tatakbong governor, vice, congressman, Puro walang sila. kalaban, puro sila. Hindi naman tama to. Anong gagawin natin? Uto-uto na lang tayo na pagdating ng election, isusulat na lang natin ang pangalan. Yun na lang. Sabi ko, tatakbo ako kahit hindi ako makalakad. Galing mo naman katawan. Sa tagal niyo pong pag nag-radyo, wala po bang tumatawag sa inyo? Na, ang ganda naman ng boses mo. Humahaling-hing, ganyan. Mahaling, walang ganun. Oh, Grace. Meron naman, kaya lang nagtatadyakan yung grammar. Kaya, Ay. ay, Ayaw ni Gov ng gano'n. Ayaw ni Gov ng gano'n. alis na muna ako dito. Paano tinanggap ng mga listeners mo na tatakbo ka? Isa-isa na silang nagdo-donate ng biscuits, ng mineral water. Tapos meron mga nagbibigay ng tigo 100. Sabi ko, saan ko gagamitin ito? Hindi naman nila binigay sa akin bilang si Grace, kundi kay candidate Grace. So pag nakakaipon, nakakabili ng airtime o kaya nakaka-campaign outside, may panggasolina. Ganyan. Ayun, Sa meron. amin, sa probinsya, ang dami sa pagbambo radyo galing, ang dami namamatay na ng mga radio announcer eh. Kasi mga bombastic din Anong talaga. kabutihan ang dinudulot ng sinabi mo sa usapan natin? Hindi, kukwentuhan lang naman. Hindi kaya. Tapos na yun eh. Merry Christmas! Merry Christmas, Merry Christmas. Bakit Congress? I think mas may chance kasi I come from a town na doon din yung mga katunggali naming pamilya. Actually nga, pareho pa nga kami ng street eh. Wow. So if I ran for mayor, konti lang yung chance. Dahil hawak na nila magmula noon hanggang ngayon, ganun pa rin. Matanong ko lang, Gov, tayo-tayo lang naman tatlo rito. No? Ganun ba talaga ka-itim ang budhi ng mga pamilya di? Ganun pa parang devil incarnate ba sila? Tayo-tayo lang naman dito. I think yung kanilang perception of what is right and wrong is different from Yung sa perception. yung perception ko o perception ng iba. Hindi nagmi-meet yung expectations. Pero normally, the younger generation, you would expect mas enlightened. There are some of the apos na pinag-aral sa mga Catholic school. Makikita mo na ano din, mabuting mga bata. Pero meron din akong mga Ngayon lang yun? nakikita. Hindi rin. Friends ko na nga yung isa. Okay. Parang may ngiti ka, maganda yung ano. Yes, kasi Yung friends ko na kung isa. mananalo din lang sila lagi, then ang manalo na lang yung mabait, yung matino. And Yung matino sa kanila. Oo. Nakailang terms ka rin, Gov, ano? Nung finally, itong huling medyo, ayokong sabihin pagkatalo kasi alam naman natin kung paano yung mga dynamics sa mga ganyan. No? True. At narinig pa kita on national radio, Gov, umiiyak ka. Ayun. At umiiyak din nag-interview sa'yo. Narinig ko yun, si Ted Filon, umiiyak ko. Ang haba-haba ng interview nila. Grabe. Parang isang oras sila nagkikwentuhan. Parang, Pakinggan pala yun ni Lloyd. parang gusto kong sabihin, may nakikinig po sa inyo. Parang dalawa na lang kami Dalawa lang kayo nag-uusap. nag-uusap. Oo, parang gano'n. Ang margin lang noon, Gov, ay ilang libong boto lamang. 3,000, which was 3,000. less than 1%. Pero ilan doon ang salamangka, ang magic? Ganito ko i-explain yan. You think you lost in a fair, ano? No. That's why hindi na rin ako ganun ka-keen na lumaban ulit. Dahil it's not just about winning, it's about progressing. It's about making a difference. Parang kumbaga, will I waste all this energy again sa paglaban ng ganun din lang, na ang labanan din lang pera, di wala na ako. Di ba? Ganon. Kaya pumunta na lang ako sa ibang arena where perhaps I could help others like me na nag-undergo ng ganun na magkaroon naman ng pagbabago pa. Kumbaga yung kasabihang Vox Populi, Vox Day ay hindi applicable sa mga ganong probinsya. Especially in the Philippines. Kasi ang isang masakit pa na nangyayari sa atin dito sa Pilipinas, yung sinasabi nila na walang natatalo dito sa Pilipinas na dadaya lang. I think that's one of the most cruel statements that can be said. Cruel about but it. true. Kasi yung bang parang basta na lang sinabi mong nadaya ka, parang sasabihin na lang nilang sore loser ka. Talaga namang nadaya ka yun. Buti sana kung nasa Amerika tayo, sa ibang bansa, na talagang walang mandarayang masyado doon, na kapag natalo ka talaga. So yung anti-dynasty bill is, Dami talagang madadaya. you're obviously for the bill. Oo, kasi lumalala na eh. Dati hinihintay nung mayor na yung 3 terms, di ba, naka 9 years na siya. So, hindi na siya pwede sa susunod. Dati, so ilalagay niya muna yung anak niya o yung nanay niya dyan, tapos after 3 years siya ulit. Correct. Ngayon, hindi na.
gagawin niyang mayor yung asawa niya, vice mayor siya. Wala nang hintayan. Wala na, oh. Para sa'yo, bilang governor, ay yung pinaka-harsh na desisyon na ginawa mo? To go against my own political allies. Yes. Na hindi porke alay ka sa politika, lahat ng gagawin mo ay magbe-benefit sa kanila na hindi mo naiisipin yung pangkalahatan. At saka, hindi rin ibig sabihin na hindi mo na at all papansinin yung mga kalaban nyo. Sige, magkakalaban nga kayo paghalalan, pero pag nasa posisyon ka na, gobernador ka na o mayor ka na ng lahat. Kaya, yun ang isang bagay na masakit man sa akin sometimes noon that I'd have to not say yes to some of the things na hinihiling sa akin ng aking mga political allies. Well, the most important ones, I am proud of them kasi naiintindihan nila ako. Yan. So, mas napapagaan yung sitwasyon. When you received the Ramon Magsaysay Award, which is the Asian equivalent of the Nobel Prize, did you feel that was a validation of whatever your crusade was? Parang hindi ko talaga siya inakala eh. Parang these are the things that I did not even dare dream of. Eh, wedding. Magkano kinita niyo sa wedding nung panahon ninyo? Wala po. Joke lang. Oo. Kasi sabi nila 3 million pesos daw a month. A month? For a size like Isabella's. O di naka Ay, 6 mababa years yun. ako. Oo nga, 10 Mababa million lang yung yun. nasa balita lately, no? Wala eh. Wala din namang lumapit sa akin because pag lumapit sila sa akin, bigla silang ma-expose. At saka i-expose ko sila. Papakulong mo kagad sila. Oo. Nung una akong in-interview dito, sabi ko, sa wedding, tumatanggap ang mga mayor at saka mga chief of police. Biglang na-headline sa Inquirer. Nagtaka ako, bakit siya banner headline? Eh, it's the Common. most normal and common Yes. knowledge. Pero hindi, naiba pala because it was a governor saying it. Namimiss siya bang broadcasting ko? Did you fall in love with the medium? Yes, yes. Because it's such a powerful medium na dapat hindi sinasalaula. Pag broadcaster ka, you can make a senator or a congressman respond immediately and well. Pero sa tingin mo ba, Gov, sa panahon ng social media, no? Effective pa rin ho kaya itong plataforma ito? Oo, okay pa rin. Kasi sa social media naman, di naman tayo nang i-interview ng mga personalities, di ba? Ngayon ba, yung bombo radyo sa Isabela, baka uso na din yung bang, mga ganyan. Na- Totot, wala bang mga ganon-ganon sa... Gov, kayo ay isa sa mga champions ng Kaya Natin, ano? Nung sinalbahe ni Senadora Santiago itong si Harvey Case, ang mga kasama niyo sa Kaya Natin, medyo may personal pang pang-insulto tungkol sa grupo. Nung sinasabi kasi yun, parang lumabas sa isip ko yung instances na nagpunta kami sa mga probinsya. Ang hirap-hirap kasing ibenta yung issue ng good governance sa mga bata, di ba? Ang hirap nang kunin ang attention nila. Tapos good governance is not even a sexy topic. Ganyan. Pero tinitiis namin para i-explain sa kanila and then i-dismiss lang kami ng gano'n na kung ano-anong pakulo meron kayo. Parang na-reduce lang to pakulo pala yung ginagawa. Nasaktan naman ako doon. Pero, Gov, nabawi yan nung medyo morbid sabihin, ano? Pero nung pumanaw si Secretary Robredo, what gives you hope? Bakit hindi ka pa rin skeptical despite yung pinagdaanan mo? If I were in your shoes, ako, mamumundok na lang ako. Hindi siguro sa mga bundok ng Isabela, pero Kabilang bundok ng Isabela. Pwede. yung magandang plantasyon, yun, no? sariwa ang mga vegetables. Ikaw, Because you know, mas maraming matinong Pilipino kesa sa salbahe. Pupusta ako dyan anytime. Meron lang mga pumapapel-papel dyan ng mga politiko. Gaya po nino, tayo-tayo lang naman. Tayo sa pangalan. Sige na, Gov, tayo-tayo lang Ikaw naman. naman. Commissioner na nga ako. Ayun, Pakabatikusin ako. Sino pinaka naging ka-close mo sa Comelec na yun? Mabait sa akin si Commissioner Sarmiento. When I ask him sa text, Sir, pwede ba ang ganito? Mamaya nasa office ko na siya. At pupunta na siya mismo to explain things to me. Sir James. Sir James, hindi ba kami masyadong nagkakausap? Ayaw mo ba siya sabihan na mag-ahit? Tsaka mag-diet. Easy, boy! Ako, okay Walang pa pala. ganon. Walang ganon. Paano ka nagre-relax? Dati, jigsaw puzzles. Jigsaw puzzles? Yes. Grabe naman. I was, Paano ka nare-relax yun? Ako nasa-stress. Pag hindi ko na, isang kulang, nakikipag-away na ako bigla eh. maganda yon yung pag nabubuo-buo mo na, mga 500, 1,000 pieces. Ano yung pinakamalaking puzzle na nabuo mo? Yung Sistine Chapel, puro puwit. Puro puwet? Ay, oo. Oo nga, di ba? Mga angel, mga ganyan-ganyan. Gano'n mo katagal binuo yun? Go. Months din yon kasi ginagawa ko nung governor pa ako dahil masyadong stressful. Every time I wake up, I go to my prayer room.
So kung hindi ako nagbabasa o nagdadasal, doon ko na rin nilagay yung aking jigsaw puzzle. Nakakapuyat yan, 30 minutes lang, ganon. Pabuo-buo na yan. Ngayon may binubuo kayong jigsaw ngayon. Yes, kaya lang sa iPad na. Iba ba? Okay lang, kasi anytime, kahit Iba naman. kasi may karton eh. Ngayon may mga karton eh. Yes. Pagbukas, no? Oo. At saka I give it as gifts. Ang jigsaw? Yes. Oo. So, Ako, kahit cash lang, okay na to. Naging accountant ka pala ni Enrique Sobel. Tayo-tayo lang naman. Gano'ng karami pera niya? baka ang binilang ko. Oo, sa Seryoso? asyenda. Sa asyenda niya sa Calatagan, Batangas. Ay, sarap. Baka, no? Oo, baka. Buti hindi kayo nakatulog. Kasi iba, sheep yung binibilang. Huwag na natin siya pansinin, Gov. Tayong dalawa na lang mag-usap. Sorry, ang lalim mo, hindi ko pa magets. Nakainom ka ba? Tayo-tayo lang, ha? Ano ang comfort food mo, Gov? Ice candy. Ay, Talaga? Ice candy. May masarap pa ice candy sa may Comelec? Meron doon? Hindi, kami gumagawa ako mismo para sugar-free, fat-free. kung may isang electoral complaint, ice candy lang pala katapat Oo mo. nga. Totoo, alam nyo, when I was in radio, ang comfort food ko noon, chocolate. Pero in all my 14 years in radio, hindi ako maka-adlib na gusto ko yon. Kasi alam ko na pag sinabi ko Hindi yon, magdadala yun na talaga. yun. Oo. Wow. And I'm telling you now, hindi na jigsaw puzzle ngayon ang aking, ang aking favorite. Para walang magregalo sa akin ng jigsaw puzzle. Okay lang, barat naman Mahilig ka yan, na Gov. sa aso ngayon, Gov, di ba? Mahilig ka sa aso. Yes. Ano yung aso mo, Gov? Shih Tzu, katulad na Ay, oo. Bumabaho ba yung shih tzu mo, Gov? Ay, kung 2 weeks ba naman hindi paliguan like yours. Hindi, yan. May problema sa tenga yun, eh. Ganon. Tanda ka na kasi. Ito may aso lang yung bahay niya, Gov. eh. Tayong dalawa mag-usap, Gov. Oo, huwag natin siya kausapin. Di ba nag-tweet ka, sabi mo, kung mangarap ka't magising, At at katabi mo ay shih tsung mabaho. Ayun. Ilang taon na yung shih tzu mo, Gov? 4 years. Ah, matagal pa yan. Ano pangalan niya? Phantom. Phantom. Hulaan ko kasi may ganyan, may tagpi. Hindi. Kasi napanood ko yung Phantom of the Opera sa Broadway. Typical routine mo sa isang araw. Office, maaga kailangan pumunta sa office kasi ang layo. Anong oras ka gumigising? Saan pa ba kayo magagaling? 6:30. 6:30? Secret. Ay, sorry. Sabi sa'yo, Gov, huwag na pansinin kasi yan eh. Tayong dalawa nila mag-usap eh. Would you say na na-enjoy mo yung trabaho mo ngayon sa family? Yes, yes. Sana wag magtampo sa akin ang aking mga apo Isabelino. But sabi ko nga sa Ano kanila, ba ibig sabihin ng Apo Isabelino? Apo kasi Ilocano ako, 'di ba? Apo Lakay, Apo Baket, Apo Marcos, 'di ba ganon siya noon? Parang elder. no? Yes, title mo of honor. Sabi ko naman sa kanila, kung kakandidato po ako, good for 3 years na lang ako. Hindi na pwede. So, there'll come a point talaga na hindi na rin ako pwede. At hindi naman pwedeng grace lang lagi ang lalaban. Bakit hindi ka tumuloy sa pagkasenador? Habang lumalalim yung preparations, lalong nakakatakot dahil sabi nila, magkano ba ang commercial sa TV? Eh, naku, buong kabuhayan na yon, di ba? Hindi ba pwedeng Anong ilibre laban? sa'yo ng LP yun, Gov? Eh, ang dami din nilang kandidato eh. Para sa inyo, Gov, sino yung pinakagwapong personality sa politika para sa inyo? Ano naman? Tsaka kung meron, syempre hindi ko sasabihin. Ibang field na lang, Lord. Ibang field. Oo. Sino pinakagwapong askal para sa'yo? Ako po, hindi ako marunong sa askal-askal. Hindi. At saka hindi naman sila Pinoy masyado lahat. Sa gusto mo talaga, Pinoy? Hindi ko naman. Gusto mo yung mga mukhang maglulupa talaga? ganun? Ganito. Mukhang You're a fan of sinong artista? Si Piolo, si Lloyd. Anong binabasa niyong aklat ngayon, Gov? Aside sa This is the Crazy Planet. Yan! Oo. nagkamali May video kayo. insert yan, ha? Video insert dapat. Alam mo, yan. nagkamali kayo ng bili doon eh. Ay, bakit? Sabi siya, Gov, dito ka na tumarap eh. Wala tayong mapapalala dyan. Marami na kayong naging laban. Ano pa naman ang laban ng puso? Yun. Laging talo. Oh? Laging talo. May gusto mo ba kayong gawin, Gov, na hindi nyo pa nagagawa? Yun, yung sana makatulong ako talaga na maayos yung sistema ng elections because it's the key to good governance eh. Kung wish naman, sabi ko sana kahit marami tayong kainin ngayong Pasko eh, huwag tayong tumaba. Because you know, di ba payat yung aking paa? I think most of the nutrients na kinakain ko nasa half body. Saan naman ang galing teorya yan? Dr. Padaka. Nga kasi, hindi nga napupunta sa baba. Bakit siya? Sa epitaph naman. Anong gusto niya nakasulat sa epitaph? Nalala ko tuloy na basa ko. Yung epitaph ng isang hypochondriac. So he was always worried about his health. O namatay siya. O di siya natama. See? Sabi, Eh, yung atheist. ano yan? Here lies an atheist, all dressed up and nowhere to do. Eh yung may Alzheimer's.
Sabi niya, I may not have Alzheimer's, but at least I don't have Alzheimer's. Yeah. Hindi niya nagigets yun, Go. Hindi niya naintindihan yung okay. May alam ka bang pick-up joke, Go? Ay, hindi wala. Wala. Ako, yun lang alam ko eh. Sige nga, sample. Diyan po nagtatapos. Oo. Palakpakan mo natin. Grace Padaka, Comelec Commissioner. Thank you.